Nagsagawa ng mga plano at solusyon ang Department of Public Works and Highways sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Sa ginawang pagbisita ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lungsod ng Cebu kahapon, personal nitong sinuri ang mga pangunahing lugar na madalas bahain, mga bottleneck at mga kasalukuyang sistema ng drainage kasunod ng mga naranasang sunod-sunod na matitinding pagbaha sa lungsod. Unang ininspeksyon ni Secretary Dizon kasama ang mga opisyal ng DPWH Region 7 ang Barangay Kinasangan at Barangay Basakpardo sa lungsod ng Cebu upang suriin ang isa sa mga pangunahing bara sa agos ng tubig. Ang naturang mga lugar ay matagal nang tukoy na sanhi ng paulit-ulit na pagbaha tuwing malakas ang ulan dahil sa limitadong kapasidad nitong magdala ng tubig ulan na bumababa mula sa kabundukan. Kasunod itong sinuri ay ang mga Oral Creek sa Barangay Banilad, Mandaue City na isa rin sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng baha tuwing tag-ulan. Ayon kay Dizon sa isang panayam sa media, nakatuon ngayon ang departamento sa pagpapadaloy at pagpapaganda ng mga kanal na nakaharang sa agos ng tubig. Nakatutok din sila sa pagpapadaloy ng tubig mula sa Basakpardo patungong dagat o sa reclamation area ng South Road Properties upang maiwasan ang mga apag-apaw nito sa mga kabahayan sa mga kalapit na barangay. Anya, ang lahat ng mga proyektong nakalaan ngayon ay bahagi ng 2017 Master Plan na iniharap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakdang matapos sa katapusan ng 2026 at magkaroon pa ng karagdagang waterway sa taong 2027. Dagdag pa rito, ang pagpapatayo ng pumping station at floodgate sa AS Fortuna sa Mandaue City ay nakatakda ring simulan sa 2027 upang pigilan ang pag-atras ng tubig mula sa dagat, katulad ng sistema na ipinapatupad sa Metro Manila. Find a way to bring the water down sa SRT kasi doon talaga dapat mag-flow ang water. So, we will be working with the city and the barangay to do that. So, yun ang una. The second is here sa AS Fortuna, we're very thankful to the LGU ng Mandaue, kay Mayor John P. kay Pong Logipap, and to Governor Pam. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!